Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Pepe. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bulacan. Talagang hindi natin pwedeng husgahan ang isang tao base sa panlabas nitong anyo. Ito ang kwento ng ating tampok na karakter. Kilala sa lugar si Pepe dahil sa kanyang panlabas na anyo. Kadalasang kinukutya. Pinagtatawanan ng mga tao. Kadalasan ding sinasaktan. Ngunit lingid sa kalaman ng mga ito na may kakaibang katangian itong tinatago. Kaunting pagpapakilala sa ating bida. Kilala bilang Pepeng Kuba dahil na din sa kapansanan nito. Sa kabila ng pangungutya ng mga tao sa kanya, nanatiling mabait at maunawain ang binata. Nasa edad 20 si Pepe. Mag-isang naninirahan sa maliit na kubo sa gawing dulo ng kanilang bayan. Madalas nakikigapas ng palay o hindi kaya'y tumatanggap ng trabahong bukid ang binata para lang makakain sa araw-araw. Sa kabila ng kapansanan, hindi may kakailang may taglay na lakas at kasipagan ang binata. Ngunit kahit nakabaluktot ang likuran, nagagawa niyang magbuhat ng isang sako ng palay. Madalas ginagawang katuwaan ang binata, lalo na kapag naghahakot na ng palay na ginapas. Dahil pinagpupustahan ito ng mga kasamahan niya. Madalas nananalo si Pepe sa mga ganitong paligsahan. Kaya naman kahit papano, may mga kaibigan din ang binata. Walang nakakaalam ng totoong katauhan ni Pepe. Maliban na lamang sa malapit niyang kaibigang tawagin na lang natin sa pangalang Tonton. Kagaya ng binata, may kapansanan din ito. Kadalasang nagiging tampulan ng pangungutya ng mga tao. Dahil putol ang kanang braso nito at wala na ang ilong at kanang tenga dahil sa sakit na ketong. Aatras tayo ng ilang taon. Ito yung mga panahong natuklasan ni Tonton ang lihim ni Pepe. Hindi pa sila malapit sa isa't isa na mga sandaling yon. Naiwan ni Pepe ang mga gamit sa kubo nang minsang makigapas ito sa kabilang baryo. Dahil tapos na din ang mga gawain, hindi na makakabalik pa si Pepe sa lugar. Kaya naman pinili ni Tonton na ihabol ang gamit ng binata. Medyo malayo na ang nilakad ni Pepe, kaya hindi nito napapansin na sinusundan siya. Hindi naman magawang abutan ni Tonton si Pepe dahil paika-ika itong maglakad. Pumasok ang binata sa kanyang kubo. Kumpiyansa itong walang ibang taong nakasunod sa kanya dahil gawing dulo na ng baryo ang tahanan. Ay, salamat naman. Makakapag-unat na rin ng likod. Wika ni Pepe sa sarili. Ngunit biglang natigilan si Pepe nang makita ang isang lalaking nakatayo sa pinto. Nanlaki ang mga mata nito habang nakatitig sa binata. Hindi ka totoong Kuba, Pepe? Wika ni Tonton. Hindi nakasagot si Pepe. Dali-dali niyang hinila si Tonton papasok ng kubo. Anong ginagawa mo dito? At paano mo ako nasundan? May mga kasama ka ba? Tanong ni Pepe. Ngunit tanging pag-iling lamang ang naitugon ni Tonton. Bakit mo ba ako sinusundan? Tanong ni Pepe. Naiwan mo kasi itong mga gamit panggapas mo. Naisip kong tapos na din yung gawain doon kaya hindi mo na ito mababalikan. Saka baka mawala din kasi. Sayang naman.
Tugon ni Tonton. Ganun ba? Maraming salamat ah. Pero pakiusap lang, huwag mong ipagsasabi ang tungkol dito ah. Maasahan ba kita kaibigan? Tanong ni Pepe. Oo naman. Tonton nga pala ang pangalan ko. Sige ah, mauuna na ako. Naku, umuulan na nga. Tugon ni Tonton. Sa kasamaang palad na abutan ito ng ulan. Kaya pinatuloy na lamang ni Pepe ang bagong kaibigan. Magdamag na nagkwentuhan ang dalawa. Lalo pang nakilala ni Tonton ang binata. Ikminento din ito ang tungkol sa pagkatao. Total nakita naman na ito ni Tonton. Ang sabi ng nanay ko, sumpa daw sa akin ang dalawang pagkatao ko. Maniwala ka sa hindi, Tonton. Mula ako sa lahi ng mga aswang. Kaso, tumiwalag yung mga magulang ko. Nung pinagbubuntis ako ni nanay, gusto kasi nila mamuhay ng payapa eh. Pero dahil doon, nagalit yung pinuno nila. Isinumpa yung mga magulang ko. Sa akin tumalab yung sumpa. Kaya heto ako ngayon. Kapag umaga, kuba at pagsapit naman ng gabi, saka pa lang ako nagiging normal. Pagsasalaysay ni Pepe. Para namang natatakot ako sa mga sinabi mo. Di ka naman mukhang aswang eh. Maayos pa nga yung itsura mo kaysa sa akin. Eh ako naman, nagkaroon ng ketong noong bata pa ako. Dahil doon naputol yung kanang kamay ko. Unti-unti ding nabulok yung ilong at kanang tenga ko. Mabuti na nga lang at gumaling pa ako eh. Tugon ni Tonton. Biglang nalungkot si Pepeng sa narinig. Madalas din niyang nakikita noon si Tonton na pinagtatawanan ng mga tao. Huwag kang magalala kaibigan. Simula ngayon, magkaibigan na tayo. At sisiguraduhin kung walang mga api sa'yo. Wika ni Pepe. Ito ang naging simula ng kanilang pagkakaibigan. Sa pagdaan ng panahon, maraming bagay pang natuklasan si Tonton tungkol kay Pepe. Isang umaga inaya ng binata ang kaibigang dumalaw sa baryo ng mga magulang. Hindi naman nagdalawang isip na sumama si Tonton. Lingid sa kanyang kaalaman na ang pupuntahan nilang magkaibigan ay baryo ng mga aswang. Pagkarating sa lugar, kagad napansin ni Tonton ang mga nakasabit na bungo ng hayop. Ilang malalaking buto na nagkalat sa paligid. May mga sungay ng kalabaw at baka na ginawang palamuti sa mga tahanan. Teka Pepe, ano ba tong pinuntahan natin? Para naman tayong pumasok sa baryo ng mga mangkukulam eh. Tanong ni Tonton. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko tungkol sa nanay at tatay ko? Tama ka. Pero hindi baryo ng mangkukulam ang lugar na to. Kundi baryo ng mga aswang eh. Tugon ni Pepe. Biglang napahinto sa paglalakad si Tonton. Hindi maipinta ang itsura nito. Anong gagawin nila sa akin? Baka mamaya, ako na pala yung tanghalian nila dito ha? Muling wika ni Tonton. Huwag kang magalala. Dahil hindi kumakain ng tao mga taga dito. Oo mga aswang sila pero puro hayop lang ang konsumo nila. Mamaya malalaman mo sinasabi ko. Tugon ni Pepe. Marahang naglakad ang dalawa papasok sa baryo. Dahil takot na takot si Tonton sa katotohanang nasa loob sila ng isang baryo ng mga aswang. Ilang sandali pa, lumabas ang isang matandang babae. Napakaganda ng itsura nito. Nakasuot ng maayos na kasuotan. Hindi kagaya ng mga taong nasa paligid. Oh, Pepe anak, napadalaw ka yata. Eh sino naman yang kasama mo? Tanong ng nanay ni Pepe na tawagin na lang natin sa pangalang Aling Loida. Samantalang si Tonton naman, patuloy lang sa pakikiramdam.
Wala naman ay. Gusto ko lang tignan ang kalagayan nyo dito. Siya nga po pala. Si Tonton, kaibigan ko. Pagpapakilala ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Tonton nang tawaging inay ni Pepe ang matanda. Nanay mo yan, Pepe? Bakit ang layo ng itsura nyo? Wika ni Tonton. Biglang tumawa naman ng malakas ang nanay ni Pepe. Inaya ang mga itong pumasok na sa tahanan upang kumain. Nung una nagdadalawang isip pa si Tonton dahil alam nitong aswang ang mga kasama sa hapagkainan. Oh, bakit hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Lalamig yung sabaw ng bulalo. Wika ni Pepe. Hindi naman sumagot si Tonton. Patuloy lang itong nakatitig sa mangkok na puno ng sabaw at karne. Huwag kang mag-alala. Hindi karne ng tao ang nakalagay dyan. Matagal na panahon na naming iniwaksi ang pagkain ng laman ng tao. Wika ni Aling Loida. Tama si Nanay Tonton. Kaya kainin mo na yan. Masarap ang bulalo lalo't mainit. Dagdag ni Pepe. Sa huli na kumbinsi ng binata si Tonton na kumain. Sarap na sarap ito ayon sa kanya. Noon pa lamang natikman ang ganoong kasarap na pagkain. Nagpa siyang magkaibigang manatili sa lugar para magpalipas ng gabi. Sa kahilingan na din ng ina ni Pepe dahil kaarawan pala nito. Ang mga aswang na nandito namumuhay na ng payapa, parang normal na tao lang. Walang sino man ang umuusig sa kanila at nangaalipusta. Wika ni Pepe. Totoo ang sinasabi ni Pepe, Tonton. At dahil yon sa kanya, siya ang aming tagapangalaga. Walang sino man ang nangahas pumasok sa baryong ito para manggulo dahil natatakot sa aking anak. Dugtong na matanda. Talaga po? Paano pong nagagawa ni Pepe yon? Tanong ni Tonton. Dahil sa hawak niyang bertod, ang mutya ng kadlum. Tugon ni Aling Loida. Butya ng kadlum? Pepe, ano ba yun? Muling tanong ng kaibigan. Inilabas naman ni Pepe ang kanyang bertud na nakatago sa loob ng damit. Ipinakita ito sa kaibigan. Kung titignan pangkaraniwang bato lamang ito, kulay itim na makintab at may guhit na pula. Ito ang mutya ng kadlum, Tonton. Nagbibigay ito ng lakas sa akin at kakayanang makipagtanggol ang mga kalahi ko. Alam kong mahirap paniwalaan, kaibigan, pero totoo ang lahat ng sinasabi ko. Lahat ng mga nandito, buhay na sakses sa mga ginagawa ko. Pagpapaliwanag ni Pepe. Ilang sandali pa lumabas na ang buwan. Nagbagong anyo na ang binata. Kinuha ni Tonton ang pagkakataong iyon para matanong ang isa pa nitong katauhan. Siya nga pala, Pepe. Paanong nangyaring may dalawa kang katauhan? Tanong ni Tonton. Naupo si Pepe habang inuunat ang likod. Ang kakayanan ko magbagong anyo, likas sa aking pagkatao. Simula ito nang tumuntong ako sa edad na 18. Ang akala ko nga noon, hindi na ako babalik sa normal. Pero dahil din sa mutya ng kadlum, nagagawa ko magbagong anyo sa gabi bilang normal na tao. Tugon ni Pepe. Hindi akalain ni Tonton na mararanasan ito ang sinasabi ng kaibigan. Habang nagkakasiyahan ang lahat, nakarinig ng malakas na sigaw si Pepe. Laking gulat ni Tonton dahil biglang tumakbo ang kaibigan papunta sa pinanggagalingan ng sigaw. Dali-dali namang sumunod si Tonton. Tumambad sa kanya ang ilang patay na katawan ng mga nilalang. May isa pang humagis papunta sa kinaroroonan.
Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Pepe na nakikipagbununa sa mga nilalang. Pinagtutulungan siya ng mga ito, ngunit walang magawa ang mga kalaban. Hindi nagtagal ang labanang yun. Kaagad nagsipagtakbuhan ang mga ito na mapagtantong hindi nila kaya ang kalaban. Ay nako, kahit kailan talaga, hindi na nadala ang mga yun. Wika ni Pepe. Sabay sipa sa isang nilalang na nakahandusay sa lupa. Anong nangyari, anak? Tanong ni Aling Loida. Sumugod na naman po dito yung grupo ni Tio Oslob eh. Hindi ko alam kung kailan nila tayo titigilan. Tugon ni Pepe. Hindi titigil ang tiyuhin mo hanggat may nakikita siyang buhay mula sa ating panig, Pepe. Muling wika ni Aling Loida. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Dahil hindi rin ako magsasawang pigilan sila. Hanggat nakatayo ako, walang makakagalaw sa inyo, Nay. Tara na, bumalik na tayo. Hindi pwedeng masira ng mga ito ang kaarawan mo. Wika ni Pepe. Nanatiling nakatulala si Tonton kay Pepe dahil hindi ito makapaniwala sa ginawa ng kaibigan. Kinabukasan, nagbalik ang dalawa sa bayan dahil may trabaho pa sila sa bukid. Simula ng araw na yon, palagi nang magkasama ang dalawa sa kahit anong trabahong nakukuha ni Pepe. Bilang tulong na din sa kaibigan dahil wala na itong pamilya. Simula nang magkasakit ay iniwan na siya ng mga ito dahil sa pag-aakalang wala ng pag-asang gumaling. Ngunit tila isang himala din ang naganap kay Tonton dahil kusang naghilom ang mga sugat nito sa katawan niya. Nag-iwan ito ng markang hindi na kailanman mawawala pa. Sa kabila ng pangungutya sa kanilang dalawa, nanatiling positibo ang magkaibigan. Piniling tutukan na lamang ng pansin ang paghahanap buhay. Isang hapon, habang nagtatabas ng damo sa isang taniman, napadaan ang pangkat ng mga lasing na kalalakihan. Nasipat ng mga ito si Pepe at Tonton at naisipang pagkatuwaan. Lumapit ang mga ito sa kanila at ang unang pinagdiskitahan ay si Tonton. Tignan mo nga naman itong si Putol. Wala na ngang isang kamay. Nagagawa pa ding manggapas ng damo. Paano mo bang hinahawakan ng itak mo, Tonton? Wika ni Onal. Hindi naman ito pinansin ni Tonton. Dahilan para magalit ito. Marunong ka ng mambastos? Sinong pinagmamalaki mo? Yung pagong na walang bao. Gusto mo, pagbuhuling ko pa kayo eh. Muling wika ni Onal. Sabay tulak kay Tonton. Kaagad lang din tumayo ang binata. Nagpatuloy sa paggapas ng damo. Lalo namang nag-init ang ulo ni Onal. Dahilan para tadyakan nito si Tonton at pinagsisipa ng bumagsak sa lupa. Dito na nakialam si Pepe. Laking gulat ni Onal nang biglang may tumamang putik sa kanyang muka. At nang hawiin niya ito, kaagad namang sumalubong sa kanya ang kamao ni Pepe. Sobra-sobra lang ginagawa niyong pangapi sa kaibigan ko ah. Kung ako lang sana ang gagawan niyo ng masama, ayos lang sa akin eh. Pero hindi ako makakapayag na aapihin niyo ang mga malalapit sa akin. Wika ni Pepe. Dahil sa ginawa nito, lalong nagwala si Onal. Dinampot nito ang itak ni Tonton. Inundaya ng taga si Pepe. Ngunit mabilis itong naiwasan ng binata. Bagay na hindi inaasahan ng mga kasamahan ni Onal. Dahil ang alam nila, mabagal kumilos ang binata at walang kakayanang ipagtanggol ang sarili. Sunod-sunod na pagtaga ang binigay sa kanya ni Onal.
Ngunit lahat ng ito ay nagawang maiwasan ng binata hanggang sa tuluyan ng matumba ang kalaban dahil sa sobrang pagod. O anong problema, Unal? Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Naku naman, sa laki mong tao, lampa ka din pala eh. Pangasar ni Pepe. Tinignan nito ang mga kasama ni Unal. Nakagad namang nagsipag-atrasan. Inutusan ng binata ang mga itong dalhin na palayo sa lugar ang walang malay na si Unal. Ayos ka lang ba, Tonton? Pagpasensyahan mo na yung mga yun, ha? Wala lang talaga silang magawa sa buhay. Wika ni Pepe. Walang problema. Ayos lang ako. Pero siguradong ikaw ang babalikan ng mga yon. Hindi pa naman basta-bastang pinapalampas ni Unal yung mga may atraso sa kanya. Tugon ni Tonton. Alam ko, kaibigan. Kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko eh. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Tara na. Magpahinga ka na lang doon sa may lilim. Ako na ang bahalang tumapos dito. Kakaunti na lang naman eh. Wika ni Pepe. Muling bumalik sa trabaho ang binata. Ngunit wala itong kaalam-alam. Nakagading maniningil si Unal sa pagpapahiyang ginawa sa kanya. Habang naghahakot ng mga tinabas na damo, narinig nitong sumisigaw si Tonton at nang lingunin ng kaibigan. Nakitang pinagtutulungan ito. Saktong pahapunan ng mga sandaling yon. Alam ni Pepe na anumang oras, magbabago na ang anyo. Dali-dali itong tumakbo papunta sa kinaroroonan ng kaibigan. Sinugod ang mga kalalakihang gumugulpi kay Tonton. 5 katao ang walang awang nagtulong-tulong sa isang taong walang kalaban-laban. Dito na nagalit ng husto si Pepe. Binalingan siya ng mga kalaban. Pinagtulungan. Ngunit wala ding nagawa ang mga ito. Dahil sa bilis at lakas na taglay ng kubang si Pepe. Ilang sandali pa, tuluyan ng umatras ang mga kalaban. Dali-daling inakay ang kaibigan patayo. Sandali na lang. Mararating na natin ang baryo nila nanay. May mahusay kami manggagamot sa lugar. Kaya paniguradong hindi magtatagal yung sakit ng katawan mo. Wika ni Pepe. Alam niyang wala nang malay ang kaibigan ng mga oras na yun. Kaya naman dali-daling itong naglakad. Pagkarating sa baryo, kagad kinausap ng binata ang ina. Nay, ipapaiwan ko muna dito si Tonton ha. May mahalagang bagay lang akong kailangang gawin sa bayan. Pagpapaalam ng binata. O sige anak, walang problema. Mag-iingat ka ha. Tugon ng ina. Ngunit papalabas pa lamang siya ng baryo nang bigla itong salubungin ng pangkat ni Unal. Nasundan pala siya ng mga ito. Hindi maaaring malaman ng mga taga-baryo ang sikreto ng lugar na yon. Kaya pinili ng binatang kumprontahin ang mga ito sa mismong pasukan ng baryo. Pasensya na, pero hindi ko kayo maaaring palampasin. Hindi kayo pwedeng pumasok sa baryong to. Wika ni Pepe. Naglabas ng patalim si Unal. Sinenyasan ng mga kasamahang sugurin ang binata. Mabilis namang kumilos ang mga ito. Inundayan ng taga si Pepe. Bagaman naiilagan, hindi pa din maiwasang tamaan siya ng mga ito. Gayunpaman, nagugulat ang mga kasamahan ni Unal dahil hindi man lamang nagagalusan ang balat ng binata. Kutsilyo laban sa kamao ang nangyaring labanan at sa hindi malamang kadahilanan, biglang nanghina si Pepe. Napaluhod ito dahilan para tuluyan siyang makuyog ng mga kalalakihan at magapos. Hindi pa din nagbabagong anyo ang binata na labis naman itong pinagtataka. Dahil mataas na ang buwan, saka pa lamang nalaman ang dahilan kung bakit nang magsalita si Unal.
Nagtataka ka ba kung bakit ka nanghihina? Akala mo ba hindi ko alam na may tangan kang bertud? Pepeng Kuba, hindi lang ikaw ang antingero sa lugar na ito. Wika ni Unal habang pinapakita sa binata ang isang uri ng medalyon na kung tawagin ay tres picoroma. May taglay itong pangbasag sa mutya. Rebueltang maaaring maging sanhi ng panghihina ng isang taong may tangang mutya. Huwag niyong idadamay ang mga tao sa baryong to. Wala silang kinalaman. Tugon ng binata. Kung hindi sila makikialam, hindi ko din sila gagalawin. Narinig niyo ang sinabi ko. Walang makikialam. Muling wika ni Unal. Napalingon naman si Pepe. Nanlaki ang mga mata dahil nakita ang mga kalalakihan sa baryong nagtitipon-tipon sa kanilang kinaroroonan. Mukhang kailangan nyo nung umalis, Unal. Hindi kayo sasantuhin ng mga taong yan. Wika ni Pepe. Nanlaki ang mga mata ni Unal nang makita ang napakadaming tao. Dahan-dahang naglalakad ang mga ito papunta sa kanila. Ang ilan ay nanlilisik ang mga mata habang umaangil ng mahina. Aswang. Mga aswang nakatira dito. Mga kasama, pakbo na kayo. Wika ni Unal. Sabay takbo palayo. Naiwan ang mga kasama nitong nagkakandara pa din sa pagtakbo. Dali-dali namang hinabol ng mga tao ang pangkat ni Unal. Ngunit kagad itong pinigilan ni Pepe dahil ayaw niyang mabahiran ng dugo ng tao ang kamay ng mga kababaryo. Huwag na kayong mag-abalang habulin sila. Ayokong bumalik kayo sa dating gawi. Maayos na kayo namumuhay bilang normal na tao eh. Hindi na ako papayag na mabahiran ng dugo mga kamay ninyo. Wika ni Pepe. Matapos kagad itong umalis para sundan ang pangkat ni Unal. Swerte namang nagbagong anyo ang binata. Kaya madali na para sa kanya ang habulin sina Unal. Limitado lamang ang oras sa anyong yon. Kaya kailangan niyang magmadali. Naabutan niya ang mga ito sa bukid. Habang patuloy na tumatakas. Dali-daling tumakbo ang binata para mahabol ang mga ito. At sa pagkakataong yon, kailangan niyang patayin si Unal dahil maaaring kumalat ang nalaman ng mga ito. Nanlaki ang mga mata ni Unal nang makita ang binatang papasugod. Sino ka? Isa ka din ba sa kanila? Tanong ni Unal. Sinubukan din itong gamitin ang basag mutya. Ngunit hindi ito gumana kay Pepe. Hindi nagsasalita ang binata. Sinugod nito ang mga kalalakihan at isa-isang pinagpapatay. Hanggang si Unal na lamang ang naiwan. Parang awa mo na. Huwag mo akong patayin. Hindi ko naman sinasadyang mapunta sa baryo ninyo. Pangako, hindi ako magsasalita. Wala akong pagsasabihan ng mga nalalaman ko. Wika ni Unal. Sa pagkakataong yon, pinalampas ng binata si Unal. Sa ngayon, Unal, palalampasin kita. Pero sa oras na galawin mo pa ang mga taga-baryo, hindi na kita mapapatawad. Tugon ng binata. Sabay lakad papalayo. Dali-dali namang umalis si Unal. Bumalik si Pepe sa baryo at kinamusta ang lagay ni Tonton. Nakahinga ng maluwag ang binata nang makitang nasa maayos ng kalagayan ang kaibigan. Anong nangyari sa mga kalalakihang sumugod sa iyo? Tanong ni Aling Loida. Isa sa kanila ang binigyan ko ng pagkakataon na nagmakaawa. Pero sisiguraduhin kong hindi na siya makakapunggulo dito. Tugon naman ng binata. Kinabukasan,
Maaga itong umalis para pumunta sa bayan. May trabaho pang nag-aantay sa binata ng araw na yon. Kaya pinili niyang ipaiwan si Tonton sa baryo. Nadaanan nito ang napakadaming taong nakikiusyoso sa mga namatay na kasamahan ni Onal. Nagtuloy-tuloy ito sa paglalakad. Hanggang sa marating ang bukid na pinagtatrabahuhan. Matapos ang trabaho kagad na din itong bumalik sa baryo. Habang nasa daan, nakasalubong nito ang isang pamilyar na tao. Tignan mo nga naman. Ang mahal kong pamangkin. Hindi ko akalaing makikita kita sa ganitong kalagayan. Bakit kasi hindi na lang kayo bumalik sa baryo at mamuhay kagaya ng dati? Tanong ng lalaki. Namumuhay kami ng payapa. Hindi naman namin kailangan bumalik sa dati naming kaugalian eh. Kaya hanggat maaari, umalis ka na rito. Tugon ng binata. Talaga ngang dinaglay mo ang kayabangan ng tatay mo. Pero hanggang saan? Muling tanong ng lalaki. Hanggat nabubuhay ang bawat isa sa amin, hindi kami magbabalik sa kandili mo, Tiyo Oslob. Kaya hanggat may natitira akong respeto sa'yo, umalis ka na dito. Muling wika ng binata. Napailing na lamang si Oslob. Nagsimulang maglakad palayo. Ngunit huminto ito at muling lumingon kay Pepe. Ayaw mo bang matanggal yang sumpa sa pagkatao mo? Alam mo, kung babalik ka sa aking pangangalaga, maaari kang bumalik sa pagiging normal. Nang hindi ka na kutsain ng mga tao. Ayaw mo bang maging normal ang tingin nila sa'yo? Tanong ni Oslob. Hindi ko kailangan magbalik sa normal, Tiyo. Dahil sa totoo lang, wala akong paki sa mga pangungutya ng tao eh. Di naman ako naaapektuhan. Tugon ng binata. Ikaw ang bahala. Muling wika ni Tiyo Oslob. Kagad na itong naglakad palayo. Tumuloy na din sa pagpunta sa baryo si Pepe. Pagkarating doon, kinausap nito ang ina. Mapanganib ang binabalak ni Oslob, iho. Hindi ko alam kung kailan siya sasalakay. Hanggang ngayon, matindi pa din ang pagnanais niyang lipulin ang lahat ng ating kasamahan. Kung nabubuhay lang sana ang iyong ama. Wika ni Aling Lloyd. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Dahil alam kong malaki ang tiwala sa akin ni tatay. Kaya nga pinamana niya sa akin yung bertud niya eh. Isa pa, ipinangako ko po sa kanya na hindi ko tatalikuran ang pamilya natin. Tugon ng binata. Muling sumagi sa isipan nito ang alaala ng ama. Ito ang nagturo ng lahat ng kaalaman sa pakikipaglaban. Hindi tinignan ng ama ang kapansanan nito. Itinuring niyang normal si Pepe. Bagaman nahihirapan sa pinagdadaan ng pagsasanay, ni minsan ay hindi nito naisipang sumuko. Palagi mong tatandaan, Pepe. Hindi ka bawasan sa pagkatao mo ang kapansanan mo. Oo, may kaulangan ka. Pero hindi ibig sabihin, wala kang karapatang mabuhay. Ito ang mga katagang palaging pinapaalala sa kanya ng ama. Isinabuhay ito ni Pepe at naging basihan ng kanyang prinsipyo. Matapos ang pag-uusap nila ni Aling Lloyda, kagad na ding nagpahinga ang binata. Sinilip nito sa silid si Tonton na nooy patuloy pa ding nagpapagaling. Bagaman hindi ito halata sa katawan ng binata, malaking pinsala ang natamo nito nang bugbugin siya ng pangkat ni Onal. Pasensya ka na, kaibigan ha.
Ikaw ang napagbuntungan ng galit nila sa akin. Pero wag kang mag-alala. Naiganti na kita eh. Hindi na babalik muli si Onal. At kagaya ng pinangako ko sa'yo, wala nang mga api pa sa mga gaya mo. Pangako ni Pepe. Kinakausap nito ang kaibigan kahit walang malay. Alam niyang naririnig ito ni Tonton. Nahiga ang binata sa kama habang iniisip ang mga susunod na mangyayari. Lalo na't may banta ng pagsalakay mula naman kay Oslob. Hindi na malaya ng binatang unti-unti na siyang nakatulog. Hanggang sa magising na lamang ito kinabukasan dahil sa ingay na nagmumula sa labas ng kanilang tahanan. Napasilip si Pepe sa bintana. Nakitang nagkakasiyahan ang mga tao. Dali-dali itong lumabas. Napansin na ang pinagtatawanan ng mga ito ay si Tonton. Nakikipagbiruan ang kaibigan sa ilang mga kalalakihan sa pamamagitan ng pagkukwento ng mga nakakatawa nitong karanasan. Oh, mabuti naman at gising ka na, anak. Heto, inumin mo ang mainit na kape nang magising naman niyang diwa mo. Wika ni Aling Loida. Mabuti na lang at nagising na si Tonton, no? Kinakabahan talaga ako sa kanya na eh. Ang buong akala ko, hindi na siya makakabalik. Tugon ng binata. Malakas ang pangangatawan ng binatang yan. Kaya alam kong magagawa niyang makaligtas. O siya, maiiwan na muna kita dito. At kailangan kong magluto ng ulam para sa agahan. Muling wika ng ina. Patuloy na pinagmasdan ni Pepe ang kaibigang nakikipagtawanan. Noon pa lamang niya nakitang ganon kasaya si Tonton. Kaya naman nakapagpasya ito na doon na lamang patirahin sa baryo ang kaibigan. Ilang sandali pa, tinawag sila ni Aling Loida para mag-agahan. At habang kumakain, sinabi ni Pepe ang plano para sa kaibigan. Hindi naman ito tumutol dahil mas nagustuhan ni Tonton ang lugar kesa sa pamayanang kinalakihan nito sa bayan. Hindi ko akalaing mababait pala yung mga nakatira dito, no? Marami na din ang naging kaibigan ko sa lugar. At miniwala ka man sa hindi. Walang halong pagkukunwari yung pakikipagkaibigan nila, ha? Wika ni Tonton. Kung ganun, handa ka na ding maging aswang? Tanong ni Pepe. Hindi alam ng binatang seseryosohin ito ng kaibigan. Kung pwede nga lang, Ping, eh. Hihilingin ko na lang na sana kagaya ako ng mga magulang mo. Nang sa ganun, kahit papano makatulong ako sa'yo. Wika ni Tonton. Biglang napawi ang ngiti ni Pepe nang marinig ang mga katagang yun. Ni minsan hindi pa ito nakarinig ng isang normal na tao na nagdanais na maging isang aswang. Masyado mo namang sineseryoso ang mga sinabi ko. Alam mo pare, kahit naman may kakulangan ka, hindi naman yan hadlang para mamuhay ka ng normal eh. At makatulong sa akin. Tignan mo yung mga kasama mo kanina. Alam mo ba yung mga yon? Yun ang unang beses na narinig namin silang tumawa ng ganong kalakas. Wika ni Pepe. Oo, Tonton. Tama ang sinabi ni Pepe. At ikaw ang dahilan ng masayang tawa ng yon. Kaya wag mong iisipin na wala kang silbi dahil lang sa kakulangan mo. Hindi mo namamalayan. Unti-unting naibabalik ang buhay sa baryong ito ng dahil sa'yo. Dagdag ni Aling Loida. Matapos kumain, naglakad-lakad ang dalawa sa baryo. Ipinakita ng binata ang buong paligid. Napansin naman ni Tonton na walang mga bata sa lugar. Pepe, napansin ko lang na bakit walang mga bata dito? Tanong ni Tonton. Isang sumpa sa mga kagaya nila nanay ang hindi magkaanak.
Kaya laking pasasalamat nga nila eh. Dahil nailabas ako sa mundo bago pa sila tamaan ng sumpa. Kaya ako ang kahuli-hulihang sanggol na isinilang sa aming lahi, Tonton. Tugon ni Pepe. Talaga? E di wala nang magpapatuloy ng lahi ninyo. Muling tanong ng kaibigan. Yun ang kalungkutang buwabalot dito sa baryo. Hindi na magkakaanak pa yung mag-asawang mula sa aming grupo eh. Dahil din dito, nakapagpasya na kami na hindi na ituloy ang lahi namin. Lalo na kung pasakit lang ang pagdadaanan ng mga susunod sa amin. Tugon ni Pepe. Biglang napaisip si Tonton sa sinabi ng kaibigan. Napagtanto nito na kung malungkot ang kanyang buhay, mas malungkot pa pala ang mga nasa baryong yun. Dahil wala nang magpapatuloy ng kanilang angkan. Bigla na lang silang maglalaho sa mundo nang wala man lamang ni isang mabubuhay upang ituloy ang kanilang kasaysayan. Matapos ang pag-iikot, nagpasya ang dalawang pumunta ng bayan upang mamili ng mga kakailanganin at makapaghanap ng trabaho. Inikot din ng mga ito ang kabayanan ngunit wala silang nahanap. Ano ba yan? Napakaalat naman ang araw na to. Tara na, Tonton. Bumalik na nga lang tayo sa baryo. Nabili naman natin lahat ng kailangan natin, di ba? Wika ni Pepe. Habang naglalakad, napansin ng dalawa si Onal. Nakikipag-usap sa ilang kalalakihan. Namataan din ito ang dalawang binata. Kaya dali-daling umalis. Naiwan sa mesa ang mga kausap nito. Pagkaraan ni Pepe sa lugar, pinagtitinginan sila ng mga tao. Sanay naman ang mga ito sa ganong kabigat na titig dahil sa kanilang panlabas na anyo. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo. Tumayo ang dalawang kalalakihan at sinundan sila. Tol, sinusundan tayo ng dalawang lalaking kausap niyo kanina. Wika ni Pepe. Sinabihan din ito ang kaibigang wag lilingon. Hayaan lang silang nakasunod para malaman ang totoo nilang pakay. Nang malapit na sila sa baryo, nilingon ni Pepe ang dalawa at tinanong, "Anong kailangan nyo? At bakit nyo kami sinusundan?" Deretsahang tanong ng binata. "Wala naman. Napag-utusan lang kami ni Amo." Tugon ng lalaki. Nakagad namang naglabas ng patalim. Sinabihan ni Pepe ang kaibigang mauna nang umalis. Dali-dali namang naglakad papalayo sa lugar si Tonton. Nang makarating ito sa baryo, kinausap nito si Aling Loida para ipaalam ang nangyayari sa anak. Samantalang si Pepe naman, nakikipagbuno na sa dalawang kalalakihan. Malakas sa mga ito. At ang isa sa kanila ay may kakayanang gumamit ng mga dasal pangkumbate. Ngunit kahit pinagtutulungan ito ng dalawang marunong sa lihim na kanunungan, hindi naman nagpatinag ang binata. Nakikipagsabayan ang tanga nitong mutya ng kadlum sa mga kumbating ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Habang ang mga kamao naman ito ang nakikipagdikdikan sa mga kaaway. Hanggang sa tuluyan silang napasuko ni Pepe. Dali-daling tumakbo ang mga ito. Ngunit lingid sa kalaman ng binata na ang dalawang lalaking yon ay panglito lamang para sa totoong kaganapan. Matapos ang pakikipaglaban, nagpatuloy na sa paglalakad ang binata. Ngunit sa hindi kalayuan, natanaw nito ang ilang kalalakihang papasok naman sa baryo ng ina. Dinig mula sa kinatatayuan ang sigaw ng mga kababaryo habang isa-isa silang pinagkukuha at dinala sa kalagitnaan ng baryo. Nagmadali na si Pepe para makarating sa lugar. Laking gulat nito nang matanaw sina Uslob kasama si Onal.
Walang hiya ka. Anong ginagawa mo dito? At ang lakas ng loob mong sirain ang pangakong binitawan mo ah. Wika ni Pepe habang nakaturo kay Onal. Pasensya na. Nakahanap ako ng malakas na kakampi. At akalain mo yon. Tiyuhin mo pa pala. Tugon ni Onal. Oslob, bakit ba ayaw mo kaming tigilan? Hindi pa ba sapat na iniwan namin sa inyo ang lahat-lahat? Kulang pa ba ang sinakripisyong buhay ng tatay ko? Tanong ni Pepe. Kulang pa ang buhay ninyong lahat para tubusin ang kasalanan ng iisang tao sa kanyang sala. Kung hindi lang nagtraidor ang iyong ama, dapat hanggang ngayon, buhay pa din ang tatay ko. Tugon ni Oslob. Hindi nagtraidor ang aking ama. Ginusto niya lang makalaya mula sa pagkaalipin ng mga aswang eh. Ikaw kung tutusin at yung ama ang traidor. Dahil itunuring kayong totoong dugo ng tatay ko. Pero anong ginawa niyo? Pinapatay niyo siya sa isang Bertudes? Muling wika ni Pepe. Unti-unti nang lumilitaw ang katotohanan tungkol sa nangyari sa angka ni Pepe. Nakikinig lamang si Tonton ng mga sandaling yun. Dahil alam niyang wala siyang magagawa sa pangkat na kaharap ni Pepe. Ngunit nang makita nito si Onal, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Tonton. Tingnan mo nga naman. Nandito pa din pala si Putol. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Onal. Hindi ko nakalimutan ang ginawa mo sa akin. Kaya pagbabayaran mo yun ngayon. Tugon ni Tonton. Dumampot ito ng panabas at naglakad papunta sa tabi ni Pepe. Anong ginagawa mo, Tonton? Wala kang laban sa kanila. At sa totoo lang hindi ko din alam kung kakayanin kong talunin ng mga yan. Kaya hanggat maaari kaibigan, umalis ka na lang dito. Wika ni Pepe. Ngunit matigas ang ulo ng kaibigan. Naiintindihan ko kung bakit ka nag-aalala sa akin, Pepe. Pero sana sa pagkakataong to, hayaan mo naman akong tumayo sa sarili kong paa. Tugon ni Tonton. Napagtanto ni Pepe na tila minamaliit na niya ang kakayanan ng kaibigan. Dahil sa kapansanan nito, kaya naman hinayaan niya itong makipaglaban. Sa palagay ko, tama ka, Tonton. Masyado kong tinignan ang kapansanan mo at minaliit ng kakayanan mo. Sige, lumabang ka at huwag kang magpapasindak sa mga yan. Tandaan mo, aswang sila pero kagaya nating mga tao. May kahinaan din ang mga yan. Puntiryahin mo ang kanilang mga leeg. Wika ni Pepe. Tumango lamang si Tonton bilang pagtugon. Iniumang ang hawak na panabas sa mga kalaban. Nagsipagsugod ang mga ito. Kagad namang sinalubong ng dalawa. Kagaya ng iniutos ni Pepe. Parang damong pinagtatagpas ni Tonton ang leeg ng mga kasamahan ni Oslob. Nang galaiti naman ito sa galit. Hindi matanggap ng mga taong may kapansanan ang kanilang mga kalaban. Ngunit nagagawa pa silang pantayan. Kagad ding sumugod si Oslob. Pinuntirya nito si Tonton na nooy libang na libang sa pagpatay sa mga aswang. Ngunit kagad itong hinarang ni Onal. Ako na ang bahala sa isang yan. Hayaan mo muna siyang maglaro. Wika ni Onal. Kagad namang naglakad papunta kay Pepe si Oslob. Isang malakas na tadyak ang binigay nito. Tumilapon ang binata, ngunit kagad din namang nakatayo. Napatingin ito sa kalangitan at napagtantong unti-unti nang nagdidilim. Sa isip-isip ni Pepe,
Nang mga sandaling yon, kailangan niya lang matagalan ang labanang yon. Hanggang sumapit ang 6:00 ng gabi. Hindi ka mananalo laban sa akin sa ganyang antas, Pepe. Wala pang aswang na may matinong pangangatawan ng humamon sa akin. Kaya natatawa lang ako sa iyo. Dahil ikaw ang kauna-unahang kuba na naghamon sa akin sa laban. Ano bang pinagmamalaki mo? At higit sa lahat, ano bang pinaglalaban mo? Wika ni Oslob. Habang naglalakad papalapit kay Pepe, na nooy pilit itinatayo ang sarili. Iisa lang ang pinaglalaban ko, Tiyo Oslob. At yun ang ipagtanggol ang baryong binuo ng tatay ko. Ayaw na nilang bumalik sa dating buhay nila. Kaya hayaan mo na silang mamuhay sa gusto nilang paraan. Dugo ni Pepe. Hayaan. Naririnig mo ba ang sarili mo, Pepe? Mga aswang sila, nabibilang sa kadiliman at kailanman hindi magkakaroon ng mapayapang buhay. Delusyon lamang ang sinasabi mo. Isang pangarap na malabo pa sa sabaw ng bulalo. Tugon ni Oslob habang pinagsusuntok ang binata. Pilit namang kinakaya ni Pepe ang mga atake nito. Hanggang sa umabot na sa puntong tila babagsak na ang katawan. Ilang beses din siyang inihagis ng kalaban. Ngunit patuloy pa din itong tumatayo. Ang pinagtataka ni Oslob kung bakit hindi lumalaban si Pepe. Anong nangyayari? Bakit hindi ka lumalaban? Huwag mong sabihin sa akin hanggang salita lang ang kaya mong gawin. Tanong ni Oslob. Ngunit hindi naman nagsalita ang binata. Sa halip ay patuloy pa din ito sa pagtayo. Kahit ilang ulit na siyang bumabagsak, hindi na may kilos ng binata ang mga kamay at tila namamanhid na ang buong katawan. Patuloy pa din sa pag-atake sa Oslob. Ipinakita nito ang totoong intensyon. At yun ay patayin si Pepe. Sa kabilang banda naman, halos maubos na ni Tonton ang mga aswang. Nagtatamo din ito ng pinsala. Ngunit kagaya ni Pepe, nanatili itong nakatayo at lumalaban hanggang sa magharap na sila ni Onal. Winasiwas ni Tonton ang sandata. Ngunit sa kasamaang palad, nagawa itong saluhin ni Onal. At dahil iisang kamay lamang ang gamit ng binata, madali lamang naagaw ng kalaban ang hawak nitong sandata. Ang lakas naman ng loob mong kalabanin ako. Sino ka ba sa tingin mo? Sa kalagayan mong yan, umaasa kang manana. Hindi na nito naituloy ang sasabihin. Dahil bigla siyang sinaksak ni Tonton ng patalim na nooy nakatali sa putol na kamay ng binata. Hindi ako umaasa. Alam kong mananalo ako laban sa'yo. Wika ni Tonton. Sabay dampot ng panabas. Tinaga sa ulo ang kalaban. Nakahinga ito ng maluwag. Dahil halos walang natira sa mga kasamang aswang ni Oslob. Tanging mga kasamahan na lamang ni Onal na kagad din namang nagsipulasan nang makitang patay na ang pinuno. Napalingon si Tonton sa kinaroroonan ni Pepe. Nanlaki ang mga mata nang makitang bugbog sarado na si Pepe at halos hindi na kumikilos. Beng, lumabang ka lang. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit inahayaan mo siyang gulpihin ka? Wika ni Tonton. Napatingin sa kanya ang kaibigan. Bahagyang ngumiti. Kagad namang umatras si Tonton dahil alam nito ang ibig sabihin ng kaibigan. Ilang sandali pa tuluyan nang lumubog ang araw. Ito na ang pinakahihintay na oras ni Pepe.
Laking gulat ni Oslob dahil biglang sinalo ng binata ang kamao. Inila ito papalapit sa kanya. Isang malakas na suntok sa sikmura ang binitawan ni Pepe. Halos ilabas ni Oslob ang bituka sa lakas ng pagkakasuntok ng binata. Napatingala si Oslob at nakitang tuwid na nakatayo si Pepe. Ngayon, ako naman. Wika nito. Sabay atake sa tiyuhin gamit ang tuhod. Napubulagta sa lupa si Oslob at akmang babangon pa sana ito nang bigla siyang apakan ni Pepe sa dibdib. Saan mo kinukuha ang lakas na yan? Tanong ni Oslob. Sa sumpang binigay niyo sa nanay ko. Kaya ngayon, pagmasdan mo at tikman ang hagupit ng halimaw na kayo mismo ang gumawa. Tugon ni Pepe. Dinampot nito si Oslob sa damit. Isinandal sa isang puno. Sunod-sunod na suntok sa sikmura ang ibinigay ng binata. Dahilan para mawala ng malay ang kalaban. Inihagis pa ito ni Pepe sa sapa dahilan para muling magkaulirat. Hoy, hindi ka ba dapat mamatay ah? Wala pa sa kalahati ang ipinadanas ko sa'yo. Gusto mo makakita ng totoong demonyo, di ba? Pwes, nandito ako sa harap mo. Muling wika ni Pepe. Hindi na makakilos sa kinauupuan si Oslob. Sa hindi may paliwanag na dahilan, nakaramdam ito ng takot sa binata. Dahan-dahang naglakad palapit si Pepe sa kinaroroonan nito. At nang mapagtantong hindi nagbibiro ang binata, saka pa lamang nagkumahog si Oslob na makalayo sa lugar. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat para sa kanya dahil nagawa na siyang hatakin ni Pepe sa buhok. Dahan-dahan itong hinila patayo si Oslob. Inihagis naman ni Tonton ang panabas sa kaibigan. Itinutok ito ni Pepe sa leeg ng kalaban. Pagmasdan niyo kung paanong mamatay ang isang pinuno ng aswang sa kamay ng isang kuba. Wika ni Pepe. Sabay gilit sa leeg ni Oslob. Sumambulat ang dugo nito at dahan-dahang bumabagsak habang hawak-hawak ang sugat sa leeg. Tinapos ng binata ang laban sa loob lamang ng ilang minuto. Nang mga sandaling yon, paparating na si Aling Loida at ang ilan pa sa kanilang mga kasamahan. Nagsipagsigawan ang mga ito nang makita na wala ng buhay ang katawan ni Oslob. Nagpasya si Pepeng dalhin ang bangkay nito pabalik sa kanilang lungga para magsilbing aral sa lahat. Pagkarating doon ng lumo ang mga natitirang kaalyado ni Oslob. Alam nilang wala nang maaaring sumunod bilang pinuno, kagaya ni Pepe. Tuluyan na ding naputol ang salinlahi ni Oslob. At dahil walang kinikilalang pinuno, nagsipagkalat ang mga aswang. Namuhay ng kanya-kanya at ilan sa mga ito ay piniling sumanib sa ina ni Pepe. Bagay na ikinatuwa naman ng binata. Nakahinga na din ito ng maluwag dahil sa wakas, natuldukan na ang kanilang problema. Makakapamuhay na sila ng maayos at walang kinakatakutan. Ton, mula sa araw na to, hindi ka na pagtatawanan at kukutsain dahil sa kapansanan mo. Dumito ka na din sa baryo nang may matawag kang pamilya. Wika ni Pepe. Siyempre, di na ako aalis dito, no? Malaki yung pasasalamat ko sa inyo dahil nagkaroon ako ng mga taong matatawag kong pamilya. Tugon ni Tonton. Papasikat na ang araw ng mga sandaling yon. Ngunit ang pinagtataka ng mga ito, hindi na nagbalik sa dating anyo si Pepe na natili ng tuwid ang likuran.
Hindi may paliwanag ang saya ng binata. Dahil sa wakas, alam nitong natuldukan na ang sumpa sa kanilang angkan. Makalipas ang ilang taon, natuto na ding makisalamuha sa ibang tao ang mga taga-baryo. Kalaunan ay may ilan na ding piniling manirahan sa bayan upang makahanap ng disenteng mapagkakakitaan. Nawala ang takot sa mga ito na baka isang araw, magising na lamang sila na ubos na ang kanilang lahi. Lalo pa nang mag-asawa si Pepe at magkaroon ito ng isang malusog na supling. Wala na nga ang sumpa, Pepe. Masaya ako dahil nagawa mo itong putulin. Ipinagmamalaki kita, anak. Wika ni Aling Loida. Sa kabila ng malaking pagbabago, nanatili ang kababaang loob ni Pepe. Patuloy pa din itong pinapangalagaan ang mga kalahi. Simula noon, kinilala ito bilang tagapangalaga ng mga aswang. Sa paglipas ng mga taon, namuhay ng payapa ang kanilang baryo at pinangalan ng Baryo Buktot, na ang ibig sabihin ay baryo ng Kuba. Doon na din nanirahan ang mag-anak ni Pepe at kalaunan, napuno ng buhay ang dating baryong kinatatakutan ng karamihan. At ito ay dahil sa sakripisyo at katapangan ng bertud ng Kuba. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.